May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga ina ng tahanan na tila wala ang kalooban sa pagtataguyod ng pamilya. Nalilihis ang kanilang konsentrasyon at nag-uukol ng panahon sa mga bisyong dumidiskarel sa matiwasay na pagsasama ng mag-asawa. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Mabuti Pa Sa Iyo Ang Asong Marunong Magmahal sa Kanyang Mga Tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Romney, ka pa! Halika muna, Apo. Kakain muna tayo. Teko, uwi muna ako ha. Natawag na akong lola ko eh. Pero mamaya, maglalaro tayo ulit ha. Sige, mamaya ulit ha. Sige, lola. Ito na po ako. Ay, naku, bata ka. Pawis na pawis ka. Halika sa loob. Pupunasan muna kita ng pawis bago tayo kumain eh. Baka magkasakit ka. Mamaya po, maglalaro ulit kami na boyet ha, lola. Oo, nako, maglalaro uli kayo. Pero dapat magpapahinga ka muna pagkakain. Hindi pwedeng laro agad. Teka lang. Eto, may bimpo pala ako dito sa bulsa ng duster ko. Ilalagay ko sa likod mo. Halika, talikod, halika. Yan. Oh. Makasim po yan ang umuwi pawis niyo, lola. Masyado ka maselan. Amin na, tumalikod ka sabi. Baka matuyuan ka ng pawis. Malinchak na bata. Ito ako pa ang maasim, ha? Ikaw nga itong amoy araw. Aling Basyon, Ay, opo. pakilinis nga ho yung mesa sa labas. May bagong customer eh. Oo. Sandali lang, ha. Nililigpit ko pa itong mga platong ginamit ng lumabas na customer, eh. Yun ho ba lalagyan natin ng kubyertos? Pinalitan nyo ng pinakulong tubig para ma-sterilize ang mga kutsara tinidor? Naku, oo, Merly. Pinalitan ko yun ng pinakulong tubig. Ay, sige ho. Ay, nako. Salamat at tinanggap akong katulong dito ni Merly sa kanyang karinderya. Kahit maliit lang ang binabayad niya sa akin, tuwing uuwi naman ako, pinadadalhan niya ako ng mga tirang ulam. Napakalaking tulong yun sa amin ng aking apo. Kaya nga, Romney! Kami naman ang magtatago. Hanapin mo kami. Sandali lang, boyet. Oh, bakit? Anong nangyari? Bakit hawak mo pa mo? Sumakit ang tuhod ko. Parang tinusok ng karayo ko. Ha? Si kanina lang, ang bilis mong tumakbo. Ito, tingnan mo. Hoy! May bukol pala eh. Namamaga ang tuhod mo. Uwi na ako sa amin. Bukas na lang ulit natin. Tuloy ang paglalaro natin ha. Hindi ko na talaga kaya makipagabulay sa inyo. Ang sakit. O sige, bukas na lang. Pagaling ka ha.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na magrereklamo ang apo ko dito sa baunan niyang ng tubig. Dati kasi amoy sabon daw. Pero ngayong smart dishwashing liquid na ang ginagamit ko, okay na. Aba, oo nga pala. Bakit hanggang ngayon kaya hindi pa naliligo ang batang yun? Teka nga. Romnick! Romnick! Lolo, Oh, bakit hindi ka pa bumabangon? Maligo ka na, ha? Malilate ka na sa school ninyo. Lolo, hindi ko po kayang pumasok. Ha? Bakit? May sakit ka ba? Oh, wala ka naman lagnat, bakit hindi ka makakapasok? Masakit pong tuhod ko. Ano? May arthritis ka? Aba, talo mo pa ako. Masakit po talaga. Mahirapan pong maglakad papunta sa school. Maghapong tuhod ko Patingin nga. Tubo. Oo nga. Medyo namumula ang isang parte ng tuhod mo. Magaka. Siguro nadapa ka habang naglalaro kayong mga kaibigan mo, ano? Hindi po ako nadapa. Basta naramdaman ko na lang po. Masakit po yan. Apo, lilipas din yan. O sige, magpahinga ka lang, ha? Gusto mo bang dalhan kita ng pagkain dito sa higaan mo? Wala po. Hindi po ako nagugutom. Nararamdaman ko po. Masakit ang tuhod ko. Paano po ito sana? Apo, Baka po, hindi na po ako makapag-aral. Naku naman, inay. Siguro itutubuan lang ng pigsa sa tuhod yung apo nyo. Kayo naman masyado nag-aalala. hindi ganyan ang inaasahan kong maririnig sa iyo, Imelda. Anak mo si Romnick. Oo nga, anak ko siya. Pero nakita nyo naman, meron na ako ibang pamilya. Hindi kesyo may iba ka ng pamilya. Kalilimutan mo na ang obligasyon mo sa panganay mo. Ay, alam ko naman na hindi siya mapapahamak sa poder nyo. At isa pa, ano pa bang dapat kong gawin? Pumunta nga ako rito para manghingi sa iyo ng pera. Gusto kong patingnan sa doktor si Romnick, Imelda. Wala nga akong pera. Tsaka di ba sinabi ko na sa inyo, siguro tutubuan lang ng pigsa sa tuhod ang apo nyo. Hindi nyo niya sa kailangan patingnan sa doktor. Aba, Romnick, bakit papilay-pilay ka maglakad? Parang hinihila mong isang paa mo, Masakit po, Lolo Ingo Hindi ko pa maikalaw ng maayos ang isang pao. Ha? Bakit? Namamagapong isang tuhod ko. Matagal na yun, Hindi pa rin ba gumagaling? Hindi ba rin po. Lalo nga pong sumasakit habang tumatagal. Nagpilit lang po akong pumasok ngayon kasi baka po ibagsak na ba ako ng teacher ko. Halika. Kumapit ka sa braso ko. Iyahatid na kita sa bahay nyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, Mabuti't inabutan kita dito sa bahay ninyo, Imelda. May dapat kang malaman. ha?
Siguro problema na naman ang dahilan kaya kayo naparito, no? Tungkol na naman ba sa apo nyo? Hindi simpleng problema ito. Ay, ano bang problema? Si Romnick, dinala ko siya sa pampublikong ospital. Natingnan na siya ron ng doktor. May mga test na inirekomenda para sa anak mo. Bigyan mo naman ako ng pera para maipagawa ko ang test na sinasabi ng doktor. Ano naman, nakakainis naman kayo eh. Mamalasin ako dyan sa ginagawa niyong yan eh. Nangangatulong lang ako sa karinderya. Magkano lang ba ang kinikita ko ron? Isa pa anak mo naman si Romnick. Kanino pa ba ako lalapit? Oo. Naglitanya na naman kayo. Ayan, 200. 200? Ano mangyayari rito? Kulang pa ito pambayad sa x-ray. Kung kulang yan huwag niyo muna siyang ipates. Kung ano man yung test na sinasabi sa inyo ng doktor. Pero lumalala na ang lagay ni Romnick, anak. Hindi ho nakamamatay ang pamamaga ng tuhod. Sinabi ko na naman yan sa inyo. Baka bigsa lang yun na hindi makalabas. Aling Basyon? Aling Basyon? Ikaw pala, Merly. Ano ba kayo? Hindi ho ba inutusan ko kayo? Ang sabi ko, lagyan nyo ng yelo yung mga pitchel para may malamig na tubig ang mga customer. Bakit nakatigil lang kayo dito sa kusina ng karinderya? Oo nga pala, nakalimutan ko. Pasensya ka na, ha? Lumilipad kasi ang isip ko. Pasensya na. Ano ho bang iniisip nyo? Ang apo ko, magdadalawang linggo nang hindi nakakapasok sa school ngayon. Kasi nahihirapan na lumakad. Hindi pa rin ho ba nawawala yung pamamaga ng tuhod? Lalong lumaki ang pamamaga eh. Nang daling ko sa doktor, ang sabi sa amin ipaano, at ano nga bang tawag doon? Yun daw, susuriin ng membrane na kukunin sa joint ng apo ko. Synovial biopsy ho ang tawag doon na Aling Basyon. Yun, oo nga. Naalala ko na. Synovial biopsy nga. Yun ang sinabi ng doktor. Mahal ba yun, ha, Merly? Siguro ho, mahal nga yun. Yun ang lagi kong iniisip. Kaya madalas napapatanga ako. Pasensya ka na sa akin, ha? Sige, gagawin ko na ang iniuutos mo. Bayan. Lolo? Lolo? Romnick! Bakit apo ko? Bakit mukhang iiyak ka? Lolo? Hindi na ako makatayo. Masakit po ang tuhod ko. Pati po yung isang paa ko. May nararamdaman na rin po akong kirot. Oh, Diyos ko. Pupunta po sana ako sa banyo. Pero hindi ko na po kaya maglakad. Sasaktan po ako. Oh, Diyos ko, bata ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Halika po, ha? Ilagay mo yung isang braso mo dito sa balikat ko. Sasamahan kita sa banyo. Halika. Ayan. Ayan, sige. Apo, bakit ka tumigil? Romnick. Lola, ganito na lang po ba ako palagi? Hindi na po pa ako makakapasok sa school. Hindi na rin po ba ako pwedeng makipaglaro kinabuhit. Ipagagamot kita, Apo. Gagawa ako ng paraan. Saan po tayo kukuha ng pera? Bahala na, Apo. Basta ipagagamot kita.
Ano ang karamdamang dumapo sa batang si Romnick? At ano rin ang gagawin ni Lola Vasyon upang maipagamot ang kanyang apo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Ben Mercado, at Olive Madridejos sa papel na Vasyon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Sanog, supervisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Siya ba? Paluin mo, talisayin! Paluin mo! Naka! Isip naman o, talo na naman! Malas na naman tayo, Imelda. Oo nga, Carlos eh. Nakauna na nga yung talisayin, napuruan naman ng gumating bulit. Sa susunod na sultada, baka makabawi tayo. Wala na ako ipupusta. Pamasahin na lang yung natira sa bulsa ko. Gusto mo ba pahiramin kita ng pera? Sige, pautangin mo ako. 500 lang. Pero hindi ko na yung ipupusta. Pambibili ko na yung nakakunan namin. Ano ko naman? Ang laki naman ang budget mo sa hapunan nyo. Abay, maghahanap ng masarap na ulam yung asawa ko. Mula madaling araw hanggang gabi, nagmamaneho ng busyon. O di pag uwi nun, gutom na gutom. Alam mo ang gawin mo? Ano? Bumawi ka na lang sa kanya sa kama. Para bigyan ka ulit ng pampusta sa sabong.
May sinabi sa akin si Heidi, Imelda. Iniwan mo na naman daw siya sa bahay ng kalaro niya. Saan ka na naman magaling? Ha? Ay, may pinuntahan lang ako, Joey. Naglibang-libang. Saan? Basta. Huwag mo na akong tanungin. Sumunod ka na lang sa akin dito sa kusina. Halika. Maghahain na ako. Jack, sa sabungan na naman nagpunta. Kakaiba itong asawa ko. Siya lang ang nakakilala kong babaeng mahilig sa sabong. Aba, ikaw pala kumatok, Basyon. Gabing-gabi na. Pasensya na ho sa abala, Kaingo. Pero may sadya ho ako sa inyo. Ano yun? Gusto ko sanang isanla sa inyong maliit na bahay ko. Ha? Abe, bakit? Hindi ko na ho kayang tiisin ang apo ko. Narinig ko siya kanina dumadaing. Alam ko pilit niyang pinipigilan ang pagdaing. Ayaw niya marinig ko na nahihirapan siya. Pero sa tindi siguro ng kirot na kanyang nararamdaman, hindi na niya mapigil. Ano bang may tutulong ko? Iyon na nga ho. Isasanla ko sa inyong bahay ko. Maliit na halaga lang naman ho. Gusto ko lang talaga maipagamot si Romney. Wala rin akong hawak na pera sa ngayon, Basyon. Pero hayaan mo, magsasabi ako sa dalawang anak ko. At hindi ko tatanggapin sanla ang bahay mo. Yung ba naman kasi isang naipunda na namatay mong asawa pag-iinteresan ko pa. Hindi na. Pauutangin na lang kita. Ako, salamat ho, Kaingo. Maraming salamat po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Aling Basyon, salamat to dumating kayo dito sa karinderya. Abay, ilang araw ko kayong hindi nagpakita sa akin na. Pasensya na ha, Merly. Pabalik-balik kasi ako sa ospital. At saka nagawa na namin yung test na sinabi ng doktor. Oh, ano raw ho ang dahilan ng pamamaga ng tuhod ng inyong apo? Kawawa ng apo ko. Bakit ho? Ano raw ho ba yung bukol na tumubo sa tuhod ni Romney? Cancer daw sa buto. Ano ho? Lumagawa ang sinasabi ng doktor na synovial biopsy. Yun ang nakita sa resulta. Bone cancer daw. Ay, Diyos ko. Ipinalam niyo na ho ba to sa ina ni Romney? Pumunta ako sa kanila kahapon. Pero walang tao sa kanilang bahay. Abay, sana naman ho ay gumawa ng paraan si Imelda. Kahit ho naman may iba na siyang pamilya, anak pa rin naman niya si Romney. Magpakaina naman sana siya. Imelda, malapit na akong mapuno sa'yo. Ay, di mapuno ka. Bakit akala mo natatakot ako? Ay, hiwalayan mo ako kung gusto mo. Ano? Pag ginawa mo naman yan, kahit kailan, hindi mo na makikita ang anak natin. Yan ang lagi mong panakot sa akin Alam mong mahal na mahal ko si Heidi. Pero por Diyos, por santo, magtino ka na. Inuubos mo sa sabong ang pera yung binibigay ko sa'yo Naglilibang lang naman ako. Hindi libang ang ginagawa mo, bisyo na. Sugapa ka na sa sabong. Alam mo, kapag natutulog ka, lagi kang balisa. Kulang na lang sumigaw ka ng lodges! Hoy, huwag mo ko insultuhin, ha? Hindi ka ba nahiya, ha? Dito sa lugar natin, ikaw lang ang nag-iisang babaeng pumupunta sa sabungan. At ang anak natin, napapabayaan mo na. Maya ka naman sa sinasabi mo, no? Oh. Hindi ako naging pabayang ina. Hindi ba yung madalas daw iniiwan mo sa kay Itay? Si Heidi mismo nagsusumbong sa akin at isa pa. Hindi ka ba nahiya sa tatay ko? Sinabi ko na, naglilibang lang ako. Naglilibang? Wala akong dapat ikahiya sa tatay mo. Dahil siya man, naging sabungero rin, di ba? Nung buhay mo yung tatay mo laging kasama niya sa mga tupada. Lolo, ano yon, Romney? Nagugutom ka na ba, apo? Hindi po.
Gusto ko lang pong itanong, bakit po hindi ako dinadalaw ni Mama? Ha? Naku, dumating siya kanina habang natutulog ka. Gusto ka nga sana niyang gisingin, pero sabi ko, wag na. May dala pa nga siyang prutas para sa iyo. Nasaan po? Nasa kusina. May mansanas at saka merong pasaging. Kailan na po siya babalik? Pag bumalik po siya, kahit natutulog po ko, singin niyo po ha. Oo, apo. Pag ginalaw ka ng inay mo, igisingin kita. Ano? Bakit, Rodnick? Apo, Asang puso mo po. Ang pagkirot ng dalawang binti ko, Lola. Galing pa po ba? oo, apo. Gagaling ka pa. Basta huwag mong kalilimutang magdasal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, si Lola pala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Heidi. Ang mama mo nandyan ba? Wala po si Mama. Pero si Papa, nandito po siya. Ano pala? Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Halika kayo, tuloy po. Gusto niyo ba ng kape? Ay, wag na. Salamat. May sadya po ba kayo? Gusto ko sana makausap ang asawa mo Oh. Kwan kasi, si Romnick baga, naghahanap ng dalaw ng kanyang ina. Ang apo ko. May sakit po si Kuya Romnick, Lola? Oo, Heidi, may sakit ang kuya mo. Sa totoo lang po, Nay, medyo may problema ho kami. Hindi naman pera ang hanap ng apo ko. Nananabik lang si Romnick sa kanyang ina. Katulad kagabi, nagtanong sa akin ang apo ko. Nagsinungaling na nga lang ako. Sabi ko dumating doon sa amin si Imelda, kahit hindi naman. Ang ibig pong sabihin na may problema rin kami, nauhumaling ho sa sabong ang anak niyo, Nay. Ha? Noong nakaraang linggo ho, sumahod ako ng mahigit 20 mil sa paluwagan namin sa bus terminal. Akalain niyo, 4 na araw lang, ubus na. Ganong kalaking halaga? Oo. Naubos na agad ng asawa mo sa loob ng 4 na araw. Pumunta po sa derby. Pumusta ng malaki. Ayun, ubus ka agad ang pera. O di nag-away kayo. Siyempre ho, nagalit ako. Nagsigawan ho kami. Pero bandang huli ho, ako na nagpasensya. Oo, tama yun, Joey. Pagpasensyahan mo na lang ang anak ko. Pag dumating siya, pakisabi mo na lang na pumunta ako rito. Sabihin mong dalawin naman niya si Romnick dahil naghahanap ng atensyon ng kanyang anak. Imelda, bilib na talaga ako sa'yo. Kahit pinapatalo mo yung kinikita ng asawa mo, wala pa rin siya magawa. Hindi ka kayang saktan. Subukan lang ako sakta ni Joey, Carlos. Pag ginawa niya yon, pag uwi niya galing sa pamamasada, hindi niya na kami maabutan ng anak niya. At hindi niya na makikita si Heidi. Yun na nga Kalalaking tao ng asawa mo. Kayang-kaya mong blackmailin. Mahal na mahal ako dun. Pero payong kaibigan din. Huwag mo masyadong abusuhin ang kabaitan ni Joey. Alam mo, kahit gaano kabait ang isang lalaki, pag napuno yan, baka patulang ka. Basyo,
Kayo pala, Kaingo. Nakita kong umiiyak ka kaya nilapitan kita. Bakit ba? Ano ba problema? Kanina ho, dumadaing na naman sa kirot ang apo ko. Awang-awa ho ako sa kanya. Dinalaw na ba siya ng kanyang ina? Hindi pa rin ho. Ewan ko ho ba sa anak kong yun? Parang walang damdamin. Walang kaamor-amor sa panganay niyang anak. Anong ginagawa mo pag umiiyak si Romnick dahil sa nararamdamang kiro? Pinaiinom ko ho ng pain reliever. Pero hindi naman ho lagi meron kaming pain reliever. Pag nakakahingi ho ako ng tulong dun sa mga taong tumutulong sa akin, ayun ho, nakakabili ako ng pampaampat ng kirot. Dahanin mo sa dasal. At saka huwag ka rin iyak ng iyak. Dahil pag nakita ni Romnick na ganyan ka, abay, baka lalong panghinaan ng loob yung bata. Hindi ko mapigil ang luha ko, Kaingo. Ganito na lang ba? Tatanggapin ko na lang bang naghihintay na lang kami ng kamatayan ng aking apo? Hanggang kailan maghihirap si Romnick? At kailan din kaya bibigyan ni Imelda ng panahon ang kanyang anak na may malubhang karamdaman? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestions para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madridejos sa papel na Vasyon. Tinapatan ng tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Dati, pag nagluluto ako ng kung ano man dito sa kusina, tatakbo na dito ang apo ko. Magtatanong kung anong ulam namin. Pero ngayon, halos hindi na siya makakain. Pag may binibigay sa akin si Merle na ulam na may sabaw, hihigop lang ang apo ko ng ilang kutsara. Pagkatapos ay ayaw na. Busog na raw siya. Diyos ko, napakabait naman po ng aking apo. Bakit siya pa binigyan ng ganong... Ang apo ko! Romnek! Romnek, apo! Oh, Diyos ko! Romnek! Romnek, bakit? Bakit, apo? Diyos ko, apo! Ano ba gagawin ko? Anong gagawin ko? Apo! Ano ba gagawa ko? Ano? Ay, di ko inumin. Magbumasin lang. Magbumasin. Romnek! Apo ko! Hindi ka mamamatay! Tumawag ka sa Diyos, apo! Magkasal ka! Hindi niyo ako sabi. O sige! Dito ka lang, ha? Tatawag ako ng tulong! Dadali kita sa ospital! Aling Basyon, tanaw. Nakita niyo naman. Kumalma na si Romnick na ma-injection na ng morphine. Mahal yung morphine na, hindi ba? Medyo mahal nga ho. Pero nang tawagin niyo kami ng asawa ko at nakita namin na namimilipit sa kirot si Romnick, ang sabi ho ng asawa ko, kami na lang ho ang magbabayad sa injection niya. Maraming salamat, Merle. Pero animasyon, may kamahalan ho kasi ang morphine. Kaya sana, huwag niyong asahan na kami pa rin na magbabayad sa pangalawa o pangatlo. Naiintindihan ko. Sapat na yung ngayon humupa ang kirot na nararamdaman ng apo ko. Ako na ang bahalang magdilihensya sa susunod. Obligahin niyo si Imelda. Siya naman ang ina ni Romnick. Bala kong ang puntahan uli siya. Animasyon, balita ko ho. Pumupunta pa sa derby ang anak niyong yun. Kababaing tao nagpupunta doon. Yun nga ang isa pang problema. Palibhasa sa bungero rin ang namatay kong asawa. At noon na isinasama niya si Imelda sa sabungan. Ho? Isinasama ho ng asawa niyo noon sa sabungan si Imelda? Abe, bawal ho ang bata roon, di ho ba? Oo, bawal doon ang bata. Pero kung isa siya sa Mananare, marami siyang kakilala doon sa sabungan, kaya pinapapasok siyang may kasamang bata. Ay, naku, Sus Maria Josep. At naiisip ko ngayon, tumanim siguro sa isip ni Imelda na masaya sa lugar na yun. Ang sigawan, ang tawanan kapag nananalo. Abay, malamang nga ho. Ganun nga. Parang namanan niya sa asawa niyo ang bisyong pagsasabong.
Wala. Ano yun, Apo? Pagdasal niyo naman po ako. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Talagang ipinagdarasal kita araw-araw. Tuwing gabi bago ako matulog. Bawat oras. Kung alam mo lang, wala akong tigil sa pagdarasal na sana'y gumaling ka na, Apo. Siguro po. Hindi na po ako gagaling. Lola. Apo. Yung pong naranasan kong kirot. Ayoko na po uling maramdaman. Sobrang hirap po. Sobrang sakit. Kung kaya ko lang nahatian ka sa kirot na nararamdaman mo, Apo, gagawin ko. Kung pwede nga lang na ako na magkaroon ng ganyan sakit. Ako na lang. Magsimpa po kayo, Lola. Pagdasal niyo po ako. Pagdasal niyo po. Na sana po. Mamatay na ako. Romnick, Apo, huwag ka magsalita ng ganyan. Ano sabihin niya? Hirapan na po, Lola. Hirap na po. Kung hindi na po ako gagaling, mas mabuti pa po. Mamatay na po. Huwag mong sasabihin yan. Hindi natutulog ang Diyos. Pakikinggan niya mga dasal natin. Huwag kang panghinaan ang loob mo. Gagaling ka. Gagaling ka pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Merle, bigyan mo nga ako ng isang kanin. Kanino? Anong ulam nyo, Kaingo? May paksihong pata rito o kaya sinigang na baboy, meron din. Nako paksiw na bang sa ibigay mo sa akin? May edad na ako Bawal na sa akin ang karne. Kumakain pa rin naman ako ng karning baboy pero napakadalang. Nagkukontrol ako. Ayan, yan. Yung bandang ulo ng bango sa ibigay mo sa akin. Ito ho. Oo. Teka ho. Ayan, oo. Ako, ayan ho. Sige, salamat. Ayos na ayos ito. Tinamad na kasi akong magluto sa bahay. Kaya dito na ako manananghalian. Ay, teka. Narito ba si Basyon? Ay, madalang makapunta rito si Aling Basyon Nag-aalaga ho kasi sa kanyang apo matandang yun. Pero kahit hindi ho pumapasok dito para tumulong sa akin, pag magsasara na ho ako sa gabi, pinadadalang ko ng ulam dito sa katulong ko. Ay, mabuti naman. Alam mo, ako awang-awa rin sa taong yun Dan kasi naman matanda na. Pero naiwan pa sa kanyang obligasyon ng pag-aalaga sa kanya sakiting apo. Habang naaawa ho ako kay Aling Basyon, lalo naman akong naiinis sa anak niya si Imelda. Ay, nako. Pareho tayo, Merle. Aba napakawalang kwentang ina ng Merle na yan. Kahit ba meron na siyang ibang pamilya, dapat iniintindi pa rin niya itong kanyang anak sa unang niyang kinasama. Hindi ko talaga maisip. May mga ina palang ganyan. Pwe?
Romnick, apo, halika, tutulungan kitang bumangon. Sumandal ka dyan sa dingding at susubuan kita. Wala naman akong ganang kumain. Lola. Aba naku, hindi pwede. Kahit wala kang gana, kumain ka. Masarap ito. Nilagang baka. Binigyan tayo ni Merly. Kahit konti ha, susubuan kita para magkalaman ng tiyan mo. Lalo kang manghihina pag walang pumasok na pagkain sa katawan mo. O sige, ibuka mo ang bibig mo, apo. Ayan, dahan-dahan. Masusuka po. Hindi, wag mo isusuka. Lunukin mo, apo. Sige. Ayan, ganyan. Dahan-dahan lang. Lola, Ano yun, apo? sabi niyo po, natutulog ako nang dalawin ako ni Mama. Sana po, gising ako pag dumating ulit siya dito sa atin. Hayaan mo. Gigisingin kita pag dumating siya. Alam mo, nang pumunta siya rito, hinalikan ka pa niya sa pisngi habang natutulog ka. Totoo po? Totoo. Mahal ka ng inay mo. Yun nga lang, may iba na kasi siyang pamilya eh. Kaya hindi ka niya masyadong mabigyan ng panahon. Pero mahal ka ng inay mo, apo. Mahal na mahal ka niya. Sigurado ko darating yun. Pag hindi ngayon, baka bukas. Imelda, sa meron ako, 3,000. Magkano isasama mo? Huwag ako, Carlos. Talo na ako eh. Pag nasilat pa ito uwi na naman akong talunan. O, akin ang pera mo. Ihahabol ko sa pusta. Ay! Sa meron! Stop! 1, 2! Ayan na! Ayan! Bibitaw na! Imelda, baras! Nanalo sa wala! Malas talaga! Shit! Awi na ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Imelda, nasa ng apo kong si Heidi? Pumasok na ba? Oo. Pumasok, nanay. Si Joey. Uy, madaling araw pa ho umaalis na yun. Alam nyo naman, di ba? Provincial bus yung minamaneho ng manugang nyo. Madalas nga, doon sa bus station na nila natutulog. Hindi mo ba dadalawin si Romnick? Hindi naman. Wala naman din akong magagawa. Dalawin ko man o hindi yung apo nyo. Wala rin naman akong pera. Pero pag sasabong, may pera ka. Eto na naman tayo eh. Huwag nyo nga akong pakialam doon sa konting diversyon ko. May asawa't anak na ako. Anak mo rin si Romnick. Iniwan ko na siya sa inyo eh. Di kayo nang bahala sa kanya. Ano bang klaseng katwiran yan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha? Ano ba naman kayo? Nakakainis na kayo. Punta kayo ng punta dito para lang kulitin ako na dalawin ko yung apo nyo. Bakit doktor ba ako? Gagaling ba siya pag dinalaw ko? Pero kahit papano, makita ka lamang niya, may malasakit ka sa kanya. Yun Wala sana. nga ho akong panahon. Pag mahalaga sa iyo ang isang tao, paglalaanan mo siya ng panahon.
dito nga lang sa pamilya ko. Kulang na nga yung panahon ko. Pero sa sabungan, ang haba ng panahon mo, Imelda. Lahat na lang nang sabihin ko, meron kayo pang kontra. Umuwi na nga kayo. Ang aso, nababalisa pag may sakit ang kanyang anak. Niyayakap niya ito. Minamahal at inaalagaan. Pero iba ka. Ikaw lang ang inang nakita kung walang malasakit sa batang ikaw ang nagluwal. Mas mabuti pa sa'yo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Imelda, akala ko ba wala kang pera? Ha? Bakit ikaw pa ngayon ang nagyaya sa akin papunta sa sabungan? Ay, nagdilensya ako. Gusto kong bumawi. Ha? Saan ka kumuha ng pera? Nangutang ako ng 5-6. Kay Mang Pilo na naman. Ay, talagang ganon. Alam mo naman dito sa lugar natin, basta nagipit ka, si Mang Pilo ang solusyon. Sana, buwinasi naman tayo ngayon. Mahaba-haba na yung serye ng talo natin eh. Nakikita mo ba ito? Ha? Oo nga. Oy, ngayon ko lang napansin yan, ha? May mga kalmot ko sa braso mo, pati dyan sa leeg mo. Kalmot yan ang asawa ko. Ha? Oo. Inaway ako na malaman niyang ninakaw ko yung kanyang mga alahas at isinangla ako sa pawn shop. Ogag ka rin pala eh. Alas ng asawa mo ninanakaw mo. Nagsalita! Pareho lang tayo eh. Uy, itong tandaan mo. Basta ang isang tao'y lulong sa anumang uri ng sugal. Maraming kademonyohang papasok sa kanyang utak. Romnick, Apo, Lola, nakiusap sa akin ang kaibigan mo, si Boyet. Gusto ka raw niya makita. Romnick, ako ito. Si Boyet. Boyet. Alam mo, mula na magkasakit ka, hindi na ako naglalaro dyan sa labasan. Kasi, wala na akong kakampi pag nangaaway sa akin. Kaya magpagaling ka, ha? Gusto ko maglalaro ulit tayo. Hindi na siguro tayo makakapaglaro ulit. Ulit. Hindi ko na kaya tumakbo. Hindi na nga ako makatayo eh. Alam mo, malapit na ako mamatay. Huwag mo sabihin yan. Mawawala na ako ng kaibigan pag nawala ako. Oo nga naman, Apo. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Nagdadasal ako para sa'yo, Romnick. Mabait si Jesus. Alam mo, malapit na ang birthday ko. Hindi ka siguro maniniwala. Pero ang hinihingi kong regalo kay Jesus, yung gumaling ka para makapaglaro ulit tayo. Salamat. Salamat sa'yo, Boyet. Kasi binigyan mo ng panahon na kaibigan mo. Pero ang isang taong dapat ay narito sa tabi ng apo ko. Pakiramdam ko'y walang pakialam. Nalalapit na nga ba ang wakas ng isang kawawang paslit na inabandonan na ng kanyang ina? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor,
Vilma Borromeo, Susan Robles, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madrideos sa papel na Basyon. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Kakainis. Talo na naman ako sa sabong. Yung inutang ko sa 5-6, walang natira. Problema kung paano ko mahuhulugan yung utang ko. Wala na. Ba? Mukhang matraffic yata. Kanina pa ako nakakarinig ng sirena ng bumbero. Siguro may sunog sa malapit dito. Tricycle! Saan kayo, Ale? Ayan sa squatters area. Medyo looban. Ano ko, ma'am, sorry ho. Wala akong tricycle na mag-aatid sa inyo sa lugar na ngayon. Ano? Bakit? May malaking sunog ho. Kakabuhol-buhol na nga ang traffic papunta dun Pasensya na ho. Sige ho. Diyos ko. May malaking sunog doon sa lugar namin. Ay, huwag naman sanang madamay ang aming bahay. Huwag naman sana. Bilisan niyo! Huwag mo kayong lalapit!
Pwede ka ba mamang bumbero? May natrap pa akong mag-ama sa bahay na yan! Pagawa na ako kami ng paraan! Naku, natama yung walay bahay namin, Aringason! Naku, Imelda! Mabuti, dumating ka na! Ay, akala ko, si Aide, nakita niyo ba? Ano nga ang problema? Hindi nakalabas sa bahay niyo yung mag-ama! Ano? Sila sa bahay niyo! Kanina sabay pa sila sumisigaw, napapasak lolo! Pero ngayon tahimik na! Mukhang nilabo na sila ng apoy! Hindi! Hindi na ba yan? Ako! Aide! Ako! Aide! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat at nakatulog si Romnick pagkatapos maturukan ng morphina. Salamat naman. Naawa sa akin ang barangay chairman namin. Hindi lapit ako kay Mayor at nabigyan kami ng pambili. Hindi raw yung primera klase morphina pero kahit papano nakaginhawa sa apo ko. Basyon! Aba, boses ni Kaing ko. Nandiyan ka ba? Andyan na ho, sandali lang. Ay. Naka-istorbo ba ako? Oo, hindi naman ho. Bakit ho ba? Ano ho masadya ninyo? Hindi mo ba alam ang balita? Ano hong balita? Nagkaroon daw ng malaking sunog doon sa lugar na tinitira ng anak mo si Imelda. Ho? Oo. Nadamay daw ho ba si na Imelda? Yun nga itatanong ko sa'yo, kaya pinuntahan kita. Hindi ko kasi naumpisahan ng balita sa TV eh. Pero ang sabi, may mag-ama raw na namatay. Sabi sa balita. Naroon pa rin daw ang mga bumbero hanggang ngayon. Diyos ko, ang apo ko si Heidi. Huwag naman po sana ang apo ko. Oh, Diyos ko! Ang magama ko! Wala na ang magama ko! Wala na. Imelda, napatakbo ko dito sa kalye nyo. Nang malaman ko nagkasunog dito. Carlos, sakit ako! Pati ang asawa ko! Hindi na sila nakalabas sa bahay namin. Ha? Ano? Nadamay sila? Oo! Natutulog siguro! Kaya nang sumiklap yung sunog, hindi agad sila nakalabas. At saka isa pa, medyo nasa loob yung bahay namin. Naipit na sila. Tama na. Huminahon ka. Baka kung ano mangyari sa'yo. Eh, paano ako magiging mahinahon sa nangyari? Wala na nga yung anak at asawa ko. Wala na sila. Wala na pamilya ko. O, nakita na ba yung bangkay nila? Ngayon lang din nag-clear na fire out. Pero binoma pa ng mga bumbero yung mga nasunog na bahay. Mamamasukin nila yun. Mamaya, para may laman sa mga bangkay. Ay, swerte pala kami. Hindi umabot sa kalye namin ito sunog. Ang lalo pa nakakalungkot. Habang nagsisisigaw ako ng sa sabungan. Ang magama ko pala, kasalukuyan tinutupok ng apoy. Kung narito lang ako sa bahay namin, siguro magigising ko sila kung natutulog ba sila. Hindi sana sila sasapitin ng ganito. Aba, sa Aling Basyon yun ah. Aling Basyon?
Ikaw pala, Merle. Abay, bakit ho mukhang nagmamadali kayo? Saan ho lakad nyo? Nagkasunog daw dyan sa kabilang barangay, sa lugar daw ni na Imelda. Titingnan ko kung hindi sila nadamay sa sunog. Si Romney ko, sinong kasama sa bahay nyo? Nagpresenta si Kaingo. Siya raw muna magbabantay sa apo ko. Hindi kasi ako mapakali. Gusto ko malaman ang kalagayan ng pamilya ni Imelda. Sige siya ka muna. Sige ho, ingat kayo. Ay, nako. Si Aling Basyon, oo. Kahit walang hiyang anak niya si Imelda, aligagang-aligaga pa rin. Alin? Kung ako siya, wala na akong pakialam sa Imeldang yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Yan ang bangkay ni na Joey at Aiden! Ay, sus Mariosep! Magkayakap na namatay ang ama! Ang kasama sa anak ko! Ay, gina ko! Anak ko! Hindi ko kaya to! Mamamatay ako! Joey! Ano nangyari rito? Imelda! Nadamay pala kayo! Natubok ang bahay namin. Hindi na naman sa mag-ama ko. Wala na pamilya ko. Kuminahaw ka, anak! Kuminahaw ka! Wala na akong inahaw sa nangyari ito, Nay. Wala na mag-ama ko. Wala na akong pamilya. Wala na. Wala na sila. Basyon, ano nangyari? Nadamay nga ba sa sunog ang pamilya ni Imelda? Oo, Kaingo. Nadamay sila. Tupok na tupok ba ang kanilang bahay? Hindi lang ho tupok na tupok. Pati ho ang manugang at apo ko. Nadamay sa sunog. Natutulog daw siguro, kaya hindi nakalabas. Nang ilabas ho ng mga bumbero ang bangkay na mag-ama, magkayakap pa. Kung ganun sila pala mag-ama tinutukoy sa balita. Opo, sila nga po. Nasa na ngayon ang anak mo? May kausap na mga taga City Hall. Kahit daw sunog na sunog ang bangkay ng kanyang mag-ama, gusto raw niyang mabigyan ng maayos sa burol. Tutulungan naman daw ho siya ng mga tao doon. Huwag naman sanang isasama ng loob mo, Pero, hindi kaya karma yan kay Imelda? Bakit naman po, Kaingo? Hindi siya marunong magpahalaga sa isang batang iniluwal niya. Si Romney. Kaya yan. Kinuha sa kanya ang kanyang pamilya. Nakikiramay ako, Imelda. Salamat, Carlos. Sarado pala yung ataol ng mag-ama mo. Pati mukha nila, sunog na sunog. Kaya yan, ilagyan ko na lang ng malaking litrato sa ibabaw ng kanilang kabaong. Hindi ako patahimikin ng konsensya ko. Hanggang ngayon, naisip ko, sana hindi mangyayari ang ganyan sa kanila kung wala ako sa sabungan. Huwag mo na masyadong sisihin ang sarili mo. Magsilbing aral na lang sana sa iyo itong nangyari. Ako nga, pinangako ko sa mga anak ko.
Titigilan ko na yung pagkalulong sa sabong. Mabuti ka nga, meron ka pang pamilya. Pero ang mag-ama ko wala na. Paano ko pa may papakita sa kanila ang pagbabago ko? Hindi ka pa rin talaga nag-iisa, Imelda. May pamilya ka pa. Narito kami ni Romnick. Inay! Oo nga. Masakit itong nangyari. Pero marahil ay naganap ito para mabigyan mo rin ng panahon ng isang batang noon pa uhaw na uhaw sa pagmamahal mo. Ngayong wala na ang mag-ama ni Imelda, bibigyan na nga kaya niya ng atensyon ang anak na matagal na niyang hindi niya binigyan ng panahon? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madrideos sa papel na Vasyon. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik na mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Aling Basyon? Ay, Merle.
Ay, Aling Basyon, kumusta ho? Tapos na ho ba ang libing sa apot manugang nyo? Oo, nakaraos na. Iniabot ko kay Imelda ang abuloy na ipinabigay mo. Si Kainggo nagpaabot din ng tulong. Maraming salamat sa inyo. Ay, wala ho yun. Kahit naman ho ako asar sa ugali ng anak nyo si Imelda. Kapag ganyang oras ng kagipitan, nababagbag din naman ang kalooban ko. Paano ho ngayon? Anong plano ho ni Imelda? Ayun, babalik na raw siya sa bahay namin. Habang nakaburol sa chapel ng kanilang barangay ang kanyang mag-ama, doon siya nakikituloy sa bahay ng ama ni Joey. Pero bukas, uuwi na siya sa amin. Sa wakas, mabibigyan na rin niya ng oras tong kanyang panganay. Oo nga, kahit papano'y sasaya na si Romney. Aling Basyon, alam ho ba ni Imelda na malubha ang lagay ng inyong apo? Sinasabi ko nun sa kanya, pero hindi naman niya pinapansin. Kaya hindi ko na lang binanggit. Ay, naku, baka humagulat siya pag nakita niyang butot balat na ho si Romney. Sa totoo lang, masabang masama ang loob ko sa anak ko, Merle. Kung di lang dahil sa sunog na nangyari, ayoko na rin makipagkita sa kanya. Aling Basyon. Pero ayun nga, nawalan siya ng asawa at anak. Masakit din sa akin ang nangyari dahil apo ko rin si Heidi. At napakabait din ng batang yun. Nakakapanghilakbot nga ho ang nangyari niyo sa mag-ama. Kaya nga, ang ina ay mananatiling ina kahit walang hiya ang isang anak. Sabi ko sa kanya, bukas ang bahay ko kung gusto niyang bumalik sa amin. Kung ayaw niya, ay bahala siya sa buhay niya. At kahit mamalimos ako sa lahat ng mga kakilala ko, may panghingi ko lang ng gamot si Romney kay gagawin ko. Hindi ko pababayaan ang apo ko sa abot ng aking makakaya. Tay, uuwi na po ako sa amin. Oy, sige, Imelda. Mag-iingat ka. Pero bago po ako umalis, gusto kong humingi sa inyo ng tawad. Hindi po ako naging mabuting asawa at ina. Mabuti naman. At sa mismong bibig mo na rin ang galing kanyang mga salita. Pero, huwag sana'y kasasama ng loob mo. Iyan talaga ang iniisip ko noon pa man. Hindi mo lang siguro alam, pero napagsasabihan ko ang anak kong si Joey tungkol sa ugali at sa bisyo mo. Kababae mong tao, labang ka ng mga sabungan. Pero kahit minsan hindi kita pinuna, kasi manugang lang naman kita. Kung may dapat mang magsabi sa'yo na mali ang ginagawa mo, yun ay si Malaing Basyon at ang asawa mo. Pero likas kasing mabait ang anak mo. Siguro, tinanggap na lamang niya ang bisyo mo dahil ayaw niyang masira ang inyong pamilya. Ngayon ko po inaamin, Tay. Ang laki talaga ng kasalanan ko sa aking asawa. Ay, magsisi ka man ay huli na, Imelda. Pero hindi kita mababaunan ng masasakit na salita sa iyong pag-alis. Ayaw kung maghiwalay tayo na may samaan tayo ng loob. Aminin ko, masama rin ang loob ko. Pero, sumbatan mo kita. Wala na rin mangyayari. Hindi na natin may babalik pang buhay ng anak at ng apo ko. Pero hayaan niyo pong sabihin ko pa rin. Patawarin niyo ko.
Dahil hindi ko naalagaan mabuti ang anak ninyo at apo. Patawad po, Itay. Patawad po. Lola, Apo, nalulungkot po ako. Kasi hindi ako nakapunta sa bural ng kapatid ko. Saan man ngayon naroroon ang kapatid mo si Heidi? Nauunawaan niya kung bakit hindi ka nakadalaw sa kanyang burol. Sa susunod, ako naman ang inyong ililibing. Ano ka ba naman, Apo? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Gusto ko na pong mamatay. Bakit? Sabihin mo, hindi mo ba mahal ang lola? Bakit gusto mo na akong iwan? Alam ko po, nahihirapan na kayo sa pag-aalaga sa akin. Alam ko, lahat ng taon nilalapitan ninyo para manghingi ng pambili ng kapat. Hirap na rin po ako, Lola. Romney, apo ko. Darating po ba si mama ko? Oo, apo. Dadating ang iyong mama. Mahal ka noon. Mahal na mahal. Masyado lamang siyang abala. Dadating siya, Apo. Kung mamamatay po ako, gusto ko iyakap ako ng mama ko. Gusto kong maramdaman na hindi lang ang lola ko ang nagmahal sa akin. Gusto ko po maramdaman ng mahal tinawag ng mama ko. Apo ko. Apo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Aba, Imelda? Ako nga ho, Lolo Ingo. Magandang hapon ho. Ay, magandang hapon din. Ay siya nga pala, nakikiramay ako sa sinapit ng iyong mag-ama. Salamat ho. At saka dun sa pinadala niyong abuloy, salamat ho. Wala yun. Paano ka ngayon? Di uuwi ka na dyan sa inyo. Oo. Kung matatanggap pa ako ni inay, dito na ho ulit ako sa kanya titira. Mabait ang nanay mo. Tatanggapin ka nun. Isa pa, kailangan ka rin ni Romnick sa sandaling ito ng kanyang buhay. Kailangan niyang kalinga mo bilang isang ina. Paubos na pala itong smart dishwashing liquid dito sa lababo namin. Kailangan makabili ako kahit yung nasa maliit na bote. Mahirap pag wala nito sa paghuhugas ng mga plato. Sandali! Ay, ako.
Inay, Salamat. At nagkaroon ka na ng panahong pumunta dito sa bahay natin, Imelda. Pumasok ka. Dumiretso ka na sa kwarto ni Romnick. Hindi ka pa namatayan ng asawa at anak. Hindi mo maaalalang pumunta rito. nangangako ho ako sa inyo. Kung ano man ang naging pagkukulang ko sa aking anak, pupunan ko ngayon. Kung noon ka pa nagkaroon ng ganyang malasakit sa apo ko, sana'y nagkaroon kayo ng mahaba-habang panahon. Bata pa ho ang anak ko. Mahaba pa ang panahon naming dalawa. Nakalimutan mo na ba? Maraming beses kitang pinuntahan noon. Sinabi ko sa iyo na may sakit ang anak mo. Anong ginawa mo? Wala. Hindi mo ako pinansin. Akala mo siguro pangkaraniwang sakit lamang ang karamdaman ni Romnick. Sinasabi mo noon sa akin, baka tutubuan lamang ng pigsa kaya namamaga ang tuhod ng anak mo. Kasi naman ho, wala naman akong perang maitutulong. Ang isang may malubhang sakit, hindi lang naman pinansyal na tulong ang kailangan. Ang mga taong may karamdaman naghahanap ng kalinga, ng malasakit. Malaking bagay sa kanila na maramdaman nilang may taong nagpapahalaga sa kanila. Kirot na naman. Ang katawan ko. Kahit dampi ng kumot sa balat ko, nasasaktan ako. Pero ayoko nang dumaing. Ayoko nang makita ni Lola. Umiiyak ako. Kasi, alam ko, nahihirapan din siya. Basta nasasaktan ako. Kawawa naman ang lola ko. Dahil sa akin, lagi siyang pagod. Lagi rin siyang malungkot. Papa Jesus, kunin niyo na po ako. Hirap na po ako. Gusto ko na pong magpahinga. Romnick? Anak? Mama ko. Sandali. Bakit ganyan ang itsura mo? Ha? Putot balat ka na? May sakit po ako. Bakit anong sakit mo? Ha? Bakit nagkaganyan ka na? Inay! Inay! Imelda, Inay! bakit? Bakit ganito ang itsura ni Romnick? Ba't ganyan na siya? Halos hindi ko na siya makilala. Ano ba sakit ng anak ko, Inay? Bakit butot balat na ang anak ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Imelda,
ikaw na ang magsubo nito kay Romnick. Naglaga ako ng itlog. Dinurog ko kasama ang nilagang patatas. Sige po, Nay. Ako na magpapakain sa anak ko. Sige. Ayoko kumain, Mama. Gusto ko ganito lang. Nakaika. Yakap po ninyo. Anak ko. Yan ang lagi niyang sinasabi noon pa. Gusto raw niyang maramdamang yakap mo siya. Masarap po ng ganito, Mama. Yung yakap ninyo po. Pakiramdam ko po. Mahal na mahal niyo po. Mahal na mahal naman talaga kita. Patawarin mo ko, ha? Kung masyado ako nalulung sa bisyo ko. Kaya hindi kita nabigyan noon ng panahon. Huwag po kayong humingi ng tawad. Wala po kayong kasalanan. Ang importante po, narito kayo sa huling araw ko. Anak, ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Oo nga naman, Apo. Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Magkakasama-sama pa tayo ng matagal ng mama mo. Sinagot na po ni Papa Jesus. Yung dasal ko, Lola. Kagabi po, pakita siya sa akin. Sasama raw niyo ako. Aray, hindi na ako mahirap. Anak, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Uuwi ko lang. Gusto pa kitang maalagaan ng matagal. Huwag mo muna akong iiwan. Yakapin niyo lang ako. Mahigpit. Sukal na po yun. Para maramdaman ko. Mahal niyo ako. Anak ko. Apo, lumaban ka. Huwag kang bibitaw ako. Lola. Maraming salamat po sa pag-aalagaan mo sa akin. Po, alam na po. Wala po ko. Kapin. Mahal ko kayo. Romnick! Apo? Romnick, magsalita ka! Apo ko! Romney, Apo, napakasakit para sa akin ng ganito.
Ngayon ay ihahatid ka na namin sa huli mong hantungan. Lola, maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga niyo sa akin bilang isang apo at anak. I love you, Lola! Mahal na mahal din kita, Apo. Hindi kita malilimutan. Kaingo, narinig niyo ba ang palakaw ni Imelda nang idabing si Romney? Narinig ko, Merly. Pero sa halip na maawa ako sa kanya, ang naramdaman ko pagkainis. Saka siya papalahaw ng iyak kung kailan patay ng anak niya. Dapat noong pa niya pinakita dun sa bata ang kanyang pagmamahal bilang ina. Yan din nga ho ang bulong sa akin ng iba nakipaglibing. Na walang kwentang inarawang Imeldang yan. Kahit nga si Basyon galit sa anak niya. Hindi mo ba napansin? Sa kabuuan ng lamay, hindi kinikibo ni Basyon si Imelda. Kasi totoo naman, nakakagalit ang ginawa ng Imeldang yan. Noon mas inuna pa niyang pagpunta sa sabungan kaysa dalawin ng anak niyang malapit ng mamatay. Sunod-sunod na trahedyang dumating sa akin sa loob lamang ng maikling panahon. Una, ang aking mag-ama. Sumunod ang panganay kong si Romney. Ramdam ko, tinanggap lang ako rito ng nanay ko dahil gusto niya mapasaya ang kanyang apo. Pero galit pa rin siya sa akin. Alam ko na susok lang sa akin si inay. Dahil naging makasarili ako. Naging maramot sa pagbibigay ng panahon sa panganay kong anak. Kaya aalis na lang ako. Bahala na kung saan ako mapupunta. Pagkising ni inay, wala na ako. Aalis na ako habang tulog siya. Imelda, Nanay, bakit may bitbit kang maleta? Saan ka pupunta? sa totoo lang, Nay, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam ko naman ito yung gusto niya, di ba? Yung umalis ako kasi galit kayo sa akin. Talagang nagalit ako sa iyo. Yung kasing inasal mo, parang hindi ka ina. Kung hindi pa namatay sa sunog ang mag-ama mo, hindi mo mabibigyan ng panahon ng apo kong nagbibilang na lamang ng araw. Pinagsisihan ko na po ang nagawa ko. Humingi na ako ng tawad sa apo niyo bago siya namatay. Pero kayo hindi niyo mapatawad. Nakakailang yung kalamigan na pinakikita niyo sa akin. Kaya aalis na lang ako kahit ayoko umalis. Kung hindi niyo rin lang maibabalik yung dating pagtingin niyo sa akin bilang anak, ano pang dilan para magsama tayo sa isang bahay? Isara mo yung pinto at bumalik ka sa kwarto mo. Inay, Sanggol pa lamang si Romney. Ako na ang nag-alaga sa kanya. Kaya sobra kong minahal ang apo ko.
at nabaliwalain mo siya. Ako ang sobrang nasaktan. Pero ano pa nga ba magagawa natin? Wala na siya. Naisip ko, nawala na nga ang apo ko. Mawawala pa rin ba ang anak ko? Inay, salamat po. Huwag kang umalis. Dumito ka. Pareho tayo magsikap na maibalik ang dating init ng relasyon natin bilang mag-ina. Sa kabila ng malungkot na pinagdaanan natin, ikaw ngayon ang magsisilbing buhay na alaala ng nawala kong apo. At sikapin nating magpakatatag. At tayo bilang mag-ina, magsama tayong tumanaw sa maganda pang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, mas mabuti pa sa iyo ang asong marunong magmahal sa kanyang mga tuta. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Ben Mercado, at si Olive Madrideos sa papel na Basyon. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.